Malaking dagok. Rondae Hollis Jefferson, tinamaan ng torn Achilles sa EASL. Mga kahoops, isang malungkot na balita para sa buong Philippine basketball community. Isa sa pinakahinahangaan nating import, ang 3-time PBA Best Import, Rondae Hollis Jefferson, tinamaan ng injury na kinatatakutan ng lahat at torn Achilles. At ayon mismo sa TNT officials, baka isang taon siyang mawala. Nangyari ang insidente sa third quarter ng Meralco vs Macau game sa EASL habang umaatake si RHJ papunta sa ring. Paglanding niya, natapakan niya ang massive foot ng import ng Macau, si Sam Deguara. Isang maling bagsak lang at doon na nag-crumple si Rondae. Dinala siya agad sa dugout, hindi na siya nakabalik sa laro. Ang Meralco kahit nanalo sa huling segundo 93-91, ramdam na ramdam ang bigat ng pangyayari. Kinumpirma ng TNT officials ang initial assessment ng mga doktor, torn Achilles. Ito rin ang injury na tumama kay Kobe Bryant noong 2013 at para sa karamihan ng players, 6 to 12 months minimum ang recovery. Pagkatapos ng aksidente, hindi na makalakad si Rondae nang walang crutches. Agad siyang nilipad pabalik ng Manila para sa MRI at ngayong Lunes mismo, nakaschedule na siyang lumipad papuntang United States para sa mas kumpletong treatment. Hindi lang isang team ang tinamaan, dalawa. 1. Meralco, EASL. Nasa 3-5 record ang Bolts, kanilang best start ever sa EASL. Solo second sa Group B. Nasa momentum sana sila. Tapos bigla na lang mawawala ang kanilang engine sa offense at defense. Number 2, TNT, PBA. Mas mabigat ang tama dito. Bakit? Dahil si RHJ ang defending best import, ang puso ng kanilang championship runs, Governor's Cup at Commissioner's Cup. At ngayong confirm na hindi siya makakalaro, TNT is forced to defend both titles without their franchise import. Hindi ito minor setback mga kahoops. Ito ay earthquake-level impact. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. Trivia time. Alam niyo ba? Sa karamihan ng injuries sa basketball, ang Achilles tear ang isa sa pinakamabagal ang recovery. You lose explosiveness. You lose burst and first step. You need months of rehab before you can even jog. And most players never fully return to their previous athletic level. Kaya nga ito tinawag ni Kobe Bryant na the toughest injury of my career. Yan ang reality na haharapin ni Rondae. Pero knowing his work ethic, may pag-asa pa rin tayong makabalik siya stronger. Ito ang honest analysis ko. Para sa Meralco, kailangan nilang maghanap agad ng import replacement. Pero mahirap punan ang leadership at versatility ni RHJ. Scorer, defender, playmaker. Hindi yan basta napapalitan. Para sa TNT, the entire roster is built around Rondae. He was signed to a 1-year contract to help defend both championships. Ngayon, they either rebuild their system o bigla silang babagsak sa standings. This is a true test of coaching, chemistry, and character. Mga kahoops, ano ang masasabi nyo sa nangyari kay Rondae Hollis Jefferson? Kaya bang makasurvive ng TNT at Meralco habang wala siya? At sa tingin nyo, makakabalik ba siya at 100%? Comment nyo sa baba. Gusto kong marinig ang opinion nyo. Huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para updated kayo sa lahat ng PBA at EASL news. Better late than never mga kahoops. Better late than never.